Trust God no matter what. Sa kahit anong bagay, sa kahit na anong sitwasyon ng iyong buhay, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Amen po ba? Kahit anong sitwasyon. Pastor, wala na akong makitang liwanag sa aking landas, wala na akong makitang pag-asa sa buhay ko. Kapatid, kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, ito yung pagkakataon na lalo kang magtiwala sa Diyos. Pastor, wala na pag-asa yung trabaho ko, wala na pastor pag-asa yung relasyon ko. Yes, sa tingin natin wala, pero hanggat may Diyos ka, mayroong pag-asa. Amen? Trust God no matter what. Mga kapatid, naniniwala akong dadaan tayong lahat sa pagsubok, dadaan tayo sa problema, pero hindi ho ikaw ipadadaan dyan ng Diyos para wasakin, ibagsak at sirain. Papadaanin ka ng Diyos sa pagsubok para ikaw ay lumago, tumatag, tumibay at mamunga. Amen? Yun ang purpose ng Diyos, kaya may pagsubok. Taliwas kay Satanas, syempre. Pag pinaranas ka ni Satanas ng tukso at pagsubok, isa lang ang layunin ni Satanas. Tama? Although tatlo siya, pero ang kaduluduluhang plano ni Satanas pag dumaan ka sa pagsubok ay para patayin ka. At hindi yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen, no? Ipapapasok ka ng Panginoon sa pagsubok, iaalaw ng Diyos sa iyo ang pagsubok, pero hindi iaalaw ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Amen po ba tayo dyan? Hindi iaalaw ng Panginoon na mapahamak ka dahil anak ka niya. May pagsubok ka ba ngayon? Hindi yan papayagan ng Diyos na hindi yan marisolba dahil papupurihan mo ang pangalan niya. Amen po. Papupurihan natin ang pangalan ng Diyos. God is in control. Grabe ba yanigin ngayon ang pananampalataya mo? Grabe ba yanigin ang bahay nyo? Grabe ba yanigin ang pamilya nyo? Kapatid, God is in control. Inaalaw at alam ng Diyos kung paano yan at bakit yan nangyayari. God is in control. Napaka-peace lang ng buhay ni Job. Namatay ang kanyang mga anak, nawala ng lahat ng yaman niya. Isipin mong lumuhod sa harapan ng Diyos. Nag-pray. Payapa ang puso at hindi siya nagkasala dahil alam niya, God is in control. Hawak ng Diyos kasi ang sanlibutan. Kung hawak ng Diyos ang sanlibutan, hindi kaya hawak ng Diyos yung buhay natin. Napakaliit nun. Amen po? God is in control. Mga kapatid, pag may problema ang iyong pupuntahang tao, huwag kang maglalagay ng kung ano-anong conclusion. Huwag kang maglalagay ng kung ano-anong mga input. Kung may pagsubok ka ngayon, dyan mo mararanasan yung buhay na kamay ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung kailan pala may pagsubok, doon pala yung pinaka-moment na parang doon namin may experience ikaw. Kaya kung may pagsubok ka, dapat ang kasabikan mo, yung ma-experience mo yung kilos ng Diyos. Kasi dyan daw sa mga pagsubok, dyan mo literal makikita kung paano kumilos ang Diyos. May pagsubok ka ba? May kakulangan ka ba? May mga bagay ba na something na kulang sa'yo? Doon mo marirealize na ang Diyos nagpupuno at magpupuno sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay ng mga bagay na yan. Kahit anong pagsubok, magtiwala tayo sa Diyos. Name it. Pangalanan mo na yung mga pagsubok na maaaring tumatama sa'yo, maaaring maranasan mo, kapatid, ang hamon ko sa'yo, anumang pagsubok ang tumama sa'yo, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Pangalawa, kahit anong hirap at kawalan, magtiwala tayo sa Diyos. Dumating ka na ba sa point na parang halos manlimos ka ng isang bagay dahil walang-wala ka na? Then dyan sa bagay na yan, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Last, kahit anuman ang mangyari sa atin at sa mundong ito, pinakamalaki ho, magtiwala tayo sa Diyos. Amen, no? Hindi matatapos yung salitang magtiwala tayo sa Diyos. Pastor, hindi mo alam ang kalagayan ko sa kasalukuyan, hindi mo alam ang pinagdaraanan ko sa kasalukuyan. Then ang advice ko sa iyo, kapatid, kung mayroon kang pinagdaraanan, mayroon kang sakit at karamdaman, mayroon kang kakulangan, mayroon kang problema, magtiwala ka sa Diyos. Dahil yan ang pinaka-the best na magagawa po natin. At yan po ang mensahe ng Panginoon, trust God no matter what.